Grabe, ang bait pala ni Sir Nick. So meron pa tayong pa-take out na fried chicken with calendar of San Sebastian Church. So galing na tayo sa bahay ni Mr. Nick Legaspi and grabe no, ang ganda nung bahay ni Mr. Nick Legaspi. And nakakatuwa no kasi nung last time na galing tayo kung saan natin siya nakita, doon din yung lugar kung saan natin siya nakita. Kaya maraming salamat kay Sir Nick Legaspi. Ayan, so dire-diretso lang tayo. Tingnan natin ulit yung ilang mga lumang bahay sa kahabaan ng FR Hidalgo Street. Okay, so ito pa rin yung San Rafael Street. Ayan, so dito tayo galing sa San Sebastian Street. So diretso tayo dito. Okay, so ito yung FR Hidalgo Street. Ayan, so galing na tayo dito before pero gusto ko lang uling mag-update ng ilang mga bahay dito. Ayan. So doon sa mga hindi pa nakakapanood ng last vlog natin sa bahay ni Mr. Nick Legaspi, ilalagay ko na lang yung link sa description below ano. Ayan. So may nakasulat dito no, Jose Rizal College. Ang gusaling ito ay ang dating Jose Rizal College na unang nakilala bilang Far Eastern School of Accounts, Commerce and Finance na itinatag ni Don Vicente Fabella noong 1919 upang makatulong sa bansa sa paglinang ng kaalaman sa negosyo. Okay, so yung last na galing tayo dito, yung bahay, yung mansyon ni Zamora, ng mga Zamora, ay sabi sa akin nung nagbabantay doon, gagawin daw yung condominium. So gigibain daw yung bahay. So tignan nga natin kung nagiba na ba o gigibain na o nandyan pa din. Ganda na ito. The Nazarene Catholic School. Okay, puntahan natin yung bahay kung saan nag-shoot o I don't know kung nag-shoot pa rin sila dito sa bahay na ito. Ang Batang Quiapo, kung familiar kayo. Ito yung bahay oh. So ito yung Zaragoza House. One of the oldest house dito sa kahabaan ng FR Hidalgo Street. Dito nga sa Quiapo, Manila ano. Ayan. Ano? Okay, Zaragoza House. So hindi na raw sila dito nag-shoot. Tapos na raw yung ano nila, pag-shoot nila rito sa bahay na ito. Ayan. Okay, Zaragoza House. Okay, so doon sa mga kababayan natin nakapag-aral dito sa Manuel L. Quezon. Ayan.
So wala na pala ito. Wala na. Hindi na ito eskwelahan ngayon. Hindi na siya ginagamit. Ayan. Sa Quezon City na lahat. So kapag nakapag-aral ka dito sa Manuel L. Quezon, tapos ikaw ay law, ibig sabihin daw magaling ka na lawyer. Ayan. Yun ang sabi nila ha. Tapos meron ditong bahay dati, yung tinatawag na Casa Hidalgo. Alam ko dito yun eh. Pero yung bahay na yun nailipat na sa Bataan, Las Casas, Acuzar. And alamin nga natin kung dito dati nakatayo yun. Manuel L. Quezon University. Dito yun eh oh. Tanong natin dito sa mga taga rito. Okay, so eto na yung mansion ni Zamora. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo na sabi gigibayin daw pero hindi na pwedeng gibayin Ayan. So magkapatid yung may-ari nito pero itong kalahati inaayos pero ito hindi pa. Pero sana pareho silang maayos Pero I'm sure ito aayusin dahil hindi na pwedeng mag-iba ng mga lumang bahay dito ngayon. Ayan. Ayan inaayos siya. Kaya pala may harang. Okay, ulitin ko lang, Zamora House. Ayan. Okay, so dun sa mga fan ng Batang Quiapo, ito yung bahay ni ni Coco Martin. Ayan Yan yung Paterno House, Paterno Mansion. Pero ito ay isa ng boarding house, pinapaupahan nila. Yan. Okay, so ulitin ko lang, Paterno House o Paterno Mansion. Pero ito ngayon ay paupahan, So napansin ko yung mga kahoy na ginamit nila. Yakal. Ayan halos lahat. Grabe ang tibay. So ulitin ko lang Paterno House o Paterno Mansion. Yan. Okay, tapos ito Zamora House. And then itong kulay puti, Padilla naman ito. So ito yung Padilla House, mga kaichibero. So meron daw gallery dito eh. Ay, hello boss. Napanood ko yung vlog mo nonat ngayon eh. Ganon. Oy, salamat boss Okay, tapos ito naman Paras, pero iba na raw yung may-ari, hindi na ang mga Paras. Kaya naibenta na raw ito. Yan. Paras House.
Okay, diretso tayo sa may Bahay Nakpil. Pero hindi na tayo papasok ng Bahay Nakpil kasi galing na tayo doon. And balikan lang ulit natin. So yung ginagawa natin is parang update lang dito sa kahabaan ng FR Hidalgo Street. Kasi alam naman nating lahat na ang Quiapo ay isa ng heritage zone. Okay, so eto na yung A. Bautista Street, mga kaitsubero. So pag diniretso mo, Quezon Boulevard and Quiapo Church. Okay, so eto na yung Quezon Boulevard, tapos eto yung Lacson Underpass. Ang kauna-unahang underpass na naitayo dito sa Pilipinas. Ayan, Lacson Underpass. So yan na yung Quiapo Church. Ayan ito. So meron ditong isang napakagandang bahay na talagang nakakapanghinayang lang. So ito yung boy house kung saan nagstay din si Manuel L. Quezon. Ayan oh. So eto siya mga kajuero. Tapos yung Bahay Nakpil, ayan oh. Ayan oh. Kita nyo naman yan. Napakaganda ng structure design. Oh. Okay, so itong Bahay Nakpil, hindi pa siya open. Nagbubukas siya ng 9 o'clock ng umaga. Ayan o. Okay, so ito ay open for public viewing. Kaya kung kayo ay mamamasyal dito sa Quiapo, and open ito. Okay. So si Nakpil ay ang asawa ni Gregorio de Jesus. Unang asawa ni Gregorio de Jesus ay si Andres Bonifacio, di ba? Pero nung nawala na si Andres Bonifacio, siya ay nahatulan ng treason dahil panahon ni Emilio Aguinaldo. So nung age 22, si Gregorio de Jesus ay naging balo. So na-meet niya si Julio Nakpil. So si Julio Nakpil ay isang magaling na composer, magaling na musician. So kalaunan nagpakasal sila and dito sila tumira sa bahay na ito, sa bahay ng mga Bautista. Ayan. So familiar naman kayo kay Juan Nakpil, ang tanyag na architect noong 1900s. Ayan, I'm sure familiar kayo diyan and ayan, talagang napaka makasaysayan ng bahay na ito kung saan tumira si Gregoria de Jesus. And actually marami kayong malalaman na history about kay Gregoria tsaka kay Julio Nakpil and sa mga Bautista. Ayan. Okay? So kung gusto niyo mapanood yan, nilalagay ko na lang yung link ng video sa description below. Ayan.
So ito lang yung nakakapanghinayang oh, tong bahay na to. So parang magigiba na yung bahay ano. Eh di ba kapag mga ganung bahay na sobrang luma tapos hindi nami-maintain, prone siya sa sunog ano. Ayan. Okay, so dahil nga heritage zone na ang Quiapo, so yung mga nagtatayo ang mga matataas na building. Ayan, tapos meron pa ritong itinatayong bago. Ayan. Ayan dito. So kailangan nilang sumunod sa sa code na tinatawag. Kailangan hindi nalalayo yung disenyo ng labas ng kanilang building, Di ba? Kumbaga may dress code na tinatawag. Ayan.